Romans 12 verse 18. Kung maaari, hanggat makakaya ninyo, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Ang talatang ito ay isang hamon at paalala sa mga mananampalataya. Tawagin tayong maging tagapagdala ng kapayapaan, hindi ng alitan, hindi ng kaguluhan, at hindi sigalot. Pero sa parehong panahon, may pagkilala rin ito na hindi laging posible ang kapayapaan. Kaya ginamit ni Pablo ang mga salitang kung maaari at hanggat makakaya ninyo. Reflections. Kapayapaan ay may dalawang panig. Hindi lahat ay bukas sa pakikipagkasundo, pero ang hamon sa atin, tayo ang unang gumalaw, tayo ang unang magpakumbaba, tayo ang unang magpakita ng hangaring ayusin ang relasyon. Hindi ibig sabihin nito na palagi kang magpapaapi. Ang pakikipamuhay ng mapayapa ay hindi nangangahulugang pagtitiis ng abuso o pagpapaliban ng katarungan. Pwede kang tumayo para sa tama ng may respeto at dignidad, hindi sa paraang marahas o mapanakit. May limitasyon ang ating kakayahan at iyon ay kinikilala ng Diyos. Hanggat makakaya ninyo, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi naglalagay ng pabigat na hindi natin kayang buhatin. Responsibilidad natin ang magsikap para sa kapayapaan, pero hindi natin kontrolado ang tugon ng iba. Ito ay pamumuhay ayon sa puso ni Kristo. Si Jesus mismo ay huwaran ng kapayapaan, ngunit hindi siya laging tinanggap ng mga tao. Kaya't kapag ginawa mo ang parte mo at hindi pa rin maayos, ipagkatiwala mo sa Diyos. Siya ang kikilos sa mga bagay na lampas na sa iyong abot. Personal insight. Kapag may nasirang relasyon, may tensyon sa pamilya o misunderstanding sa kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, nagpapakumbaba ba ako? Sinusubukan ko bang unawain ang panig ng iba? O mas pinipili kong manalo sa argumento kaysa magtaguyod ng kapayapaan? Kung oo ang sagot, nagawa mo ang iyong bahagi. Ang natitira ay sa Diyos na. Panalangin. Aming Diyos ng kapayapaan, turuan mo akong mamuhay ng may kababaang loob at mahinahong puso. Kapag may tensyon o hindi pagkakaunawaan, bigyan mo ako ng lakas na hindi gumanti, kundi umunawa. Kapag ako'y nasasaktan ng iba, ituro mo sa akin ang daan tungo sa pagpapatawad. At kapag ginawa ko na ang lahat, ngunit wala pa ring kapayapaan, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang kikilos sa puso ng iba. Sa bawat salita, kilos at desisyon ko, naway mas piliin ko ang kapayapaan kaysa pride, ang katahimikan kaysa gulo, at ang pag-ibig kaysa galit. Bigyan mo ako ng karunungan kung kailan ako dapat magsalita at lakas ng loob kung kailan ako dapat tumahimik. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo ako pinipilit lampas sa aking kakayahan, kundi sinasamahan mo ako sa bawat hakbang
patungo sa kapayapaan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Affirmations. Pinipili ko ang kapayapaan higit sa pride. Ginagawa ko ang aking makakaya upang mamuhay ng mapayapa sa lahat. Ang puso ko ay hindi tahanan ng galit, kundi daluyan ng kabutihan. Hindi ko kontrolado ang reaksyon ng iba, pero kontrolado ko ang aking tugon. Kahit mahirap, pinipili ko ang katahimikan kaysa makasakit. Kasama ko ang Diyos sa bawat pagsubok ng pag-unawa. May kapayapaang hindi kayang sirain ng kaguluhan sa labas dahil ito ay galing sa Diyos. Lumalaban ako hindi sa tao, kundi sa tukso ng pagiging mapanakit. Araw-araw, ako'y nililinis ng Diyos upang maging mas mapayapa at mapagpatawad. Ang kapayapaan ay bahagi ng aking misyon bilang anak ng Diyos. 2 Corinthians 5 verse 18. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, na sa pamamagitan ni Kristo ay tinanggap tayong muli upang maging kaibigan niya. At ibinigay niya sa amin ang gawain ng pagpapagkasundo ng mga tao sa Kanya. Paliwanag at pananaw. Mula sa Diyos ang inisyatibo. Hindi tayo ang unang gumawa ng hakbang upang makipagkasundo sa Diyos. Ang Diyos mismo ang unang kumilos. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinaba niya ang kanyang sarili. Inabot tayo sa ating pagkahiwalay dahil sa kasalanan at ibinalik tayo sa relasyon sa Kanya. Ang pagpapatawad ay inisyatibo ng pag-ibig. Ang pagkakasundo ay hindi lang isang karanasan, kundi isang misyon. Hindi lang tayo pinatawad at ibinalik sa Diyos. Tayo rin ay tinawag upang maging tagapagdala ng pagkakasundo. Ibig sabihin, hindi lang tayo tumanggap ng biyaya, kundi tagapagdala rin tayo nito sa ibang tao. Tayo ay kinatawan ng Diyos sa mga relasyong may lamat, sa mga sitwasyon puno ng tampo at sumbatan upang dalhin ang liwanag ng kapayapaan. Iba ang kapayapaan sa pagkakasundo. Ang kapayapaan ay ang estado ng katahimikan, pero ang pagkakasundo ay mas malalim. Ito ay pagsasaayos ng sirang ugnayan. At ito'y hindi basta-basta sapagkat nangangailangan ito ng pagpapakumbaba, pag-unawa at minsan sakripisyo. Ang Diyos ang modelo ng pagkakasundo. Paano ba makipag-ayos sa nasaktan mo o sa nakasakit sa iyo? Tumingin sa krus. Ang krus ni Kristo ay simbolo ng sukdulang kapatawaran. Sa halip na parusa, pagkakasundo ang kanyang iniaalok. Personal insight. Ang Diyos ay Diyos ng relasyon. Ang layunin niya ay hindi lang tama ang pamumuhay, kundi ang maayos ang ugnayan mo.
sa kanya at sa kapwa. Sa tuwing may hidwaan, tampo o lamat sa ugnayan, tanungin ang sarili. Ako ba'y nagiging tulay ng pagkakasundo o ako ang pader? Panalangin. Aming Diyos na mapagpatawad, salamat sa iyong walang sawang pag-abot sa amin. Kahit kami nagkasala at lumayo, minabuti mong kami ay lapitan, patawarin at yakaping muli bilang iyong mga anak. Sa pamamagitan ni Kristo, natikman namin ang tunay na pagkakasundo, kapayapaang galing sa iyong puso. Turuan mo akong maging kasangkapan ng pagkakasundo sa mga relasyong may lamat. Gamitin mo ako bilang tulay, hindi pader. Sa mga sugatang puso, gawin mo akong daluyan ng pag-ibig at pag-unawa. At sa mga oras na ako mismo ang nasasaktan, turuan mo akong piliin pa rin ang pagpapatawad. Ayusin mo rin, Panginoon, ang mga ugnayang hindi ko kayang ayusin mag-isa. Bigyan mo ako ng lakas, kababaang loob at karunungan kung kailan dapat lumapit at humingi ng tawad o magpatawad. Naway makita ng iba sa aking buhay ang iyong liwanag at sa pamamagitan ng pagkilos ko, maranasan din nila ang pagkakasundong mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmations. Pinapatawad ako ng Diyos at kaya ko ring magpatawad. Dala ko ang mensahe ng pagkakasundo saan man ako magpunta. Hindi ako alipin ng galit. Ako'y tagapaghatid ng kapayapaan. Bawat relasyon ay may pag-asang maayos sa tulong ng Diyos. Ako ay kinatawa ng Diyos sa mundo, tagapagdala ng kanyang pagmamahal. Pinipili kong maging tulay, hindi hadlang. Ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Ito ay lakas mula sa Diyos. Sa bawat sugat, may pag-asa ng pagpapagaling at pagkakasundo. Ako ay ginagabayan ng Diyos upang mamuhay ng may pangunawa at habag. Ang pagkakasundo ay regalo ng Diyos at ako ang kanyang sugo upang ito'y ipasa sa iba. Pray before you confront. Bago ka lumapit para itama, magdasal muna para malinaw ang iyong intensyon. Paliwanag at pananaw. Hindi lahat ng tama ay kailangang ituwid agad-agad. Ang katotohanan ay importante, pero ang paraan ng paghahatid nito ay kasing halaga rin. Kapag galit o emosyonal tayo, baka ang layunin natin ay hindi na ang makipag-ayos, kundi ang makapanakit o makaganti. Ang panalangin ang nagbibigay ng distansya para kalmahin ang puso bago ka magsalita. Lord, linisin mo ang puso ko bago ko pa man buksan ang bibig ko. Ang panalangin ay daan para suriin ang sarili. Baka sa kakadali nating manita,
Nakalimutan natin ang sarili nating bahagi sa sitwasyon. Ang pagdarasal ay hindi lang paghiling, kundi pakikinig sa Diyos. Tama ba ang motibo ko? Ito ba ay para sa kabutihan niya o gusto ko lang mapahiya siya? Ako ba'y tagapagdala ng liwanag o ng apoy? Baka pala ang kailangan ay pag-unawa, hindi bangayan. Ang panalangin ay nagbibigay ng tamang puso bago ka humarap. Kapag nananalangin ka muna bago ka mag-confront, mas mahinahon ka, mas marunong kang makinig, mas nagiging bukas ang puso mo sa reconciliation, hindi lang sa pagwawasto. Ang layunin ay ayusin, hindi lamang ipahiya. Ayusin, hindi kontrolin. Ayusin, hindi sirain. Kahit hindi mo siya mapabago, ikaw ay nagbago. Kapag may panalangin ang paghaharap, kahit hindi magbago ang tugon ng kausap mo, ikaw mismo ay binago na ng Diyos sa proseso. Hindi ka lalaban para lang manalo, kundi para maipahayag ang katotohanan na may pag-ibig. Banal na kaalaman. Kawikaan 15 verse 1. Ang malumanay na sagot ay nagpapawi ng galit, ngunit ang masakit na salita ay nagpapalala ng puot. Santiago 1 verse 19. Dapat maging mabilis tayong makinig, matagal bago magsalita at matagal bago magalit. Panalangin bago makipag-usap o mag-confront. Panginoon, bago ko kausapin ang taong ito, nais ko muna pong kausapin kayo. Kayo ang nakakakita ng lahat ng sakit, ng hindi pagkakaunawaan at ng bigat sa puso ko. Tulungan mo akong lapitan ang usapan na ito, hindi para manalo sa argumento, kundi para manumbalik ang kapayapaan. Patahimikin mo ang aking damdamin kung ako'y galit. Palambutin mo ang aking pananalita kung ako'y puno ng hinanakit. Linisin mo ang aking intensyon upang ang layunin ko ay hindi makasakit kundi makabuo. Bigyan mo ako ng kababaang loob upang makinig at karunungan upang magsalita. Kung may pagkukulang ako, ipakita mo sa akin. At kung kailangan kong magsabi ng totoo, tulungan mo akong gawin ito ng may pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng pagkakasundo. Gamitin mo akong instrumento ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Kung sakaling hindi ko makuha ang inaasahan kong sagot, bigyan mo ako ng kapayapaang galing sa iyo. Ang uri ng kapayapaang hindi kayang sirain ng hindi pagkakaintindihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Affirmations. Ang layunin ko ay kapayapaan, hindi pagpanalo. Pinipili kong maging mapagpakumbaba kaysa mapagmataas. Handa akong makinig, hindi lang magsalita. Hindi ko kontrolado ang tugon ng iba, pero kontrolado ko ang aking puso. Siya man ay magalit o umiwas, ako'y tatahakin ang daan ng pag-unawa.
Ang Diyos ang kakampi ko sa usaping ito, hindi ako nag-iisa. Hindi ko layunin ang away, kundi ang pag-ayos. Kahit masakit ang sitwasyon, pipiliin kong magpatawad. Ako ay tagapagdala ng liwanag, hindi ng dilim. Bago ko kausapin siya, nakausap ko muna ang Diyos.